Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, Quezon City. Mabuhay sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga relihiyoso, mga relihiyosa, at mga mahilig pag-pilgrimage kung paano makapunta sa simbahan na ito. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Pero yung mga viewers na taga-North at taga-East o kahit yung mga taga-West, pwedeng sundan ang directions na ito dahil once na napanood nyo ang buong video na ito, magkaka-idea ka kung saan sasakay kapag malapit ka sa mga estasyon ng tren na ito. Sa South lang tayo magsisimula, pero yung mga viewers natin from North, East, and West ay pwedeng sundan ang direction guide na ito. At isang paalala, commute lang ang ating gagawin. So hindi tayo gagamit ng private vehicle, gagamit lang tayo ng public transportation. Para sa ganoon, inclusive tayo. Lahat ng mga relihiyoso at mga relihiyosa at mga mahihilig mag-pilgrimage ay makapunta rito sa simbahan na ito sa New Manila, Quezon City kahit walang sasakyan. Kaya muli, commute lang ang ating gagamitin at public transportation lang ang ating mode of transportation. Ito nga pala ang part 1 ng how to go to the Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, Quezon City. Pero gumawa na tayo ng fiesta highlights ng Our Lady of Mount Carmel of New Manila, kaya ang link ng video ay nasa description below. Kaya pwede nyong panoorin ang video na ito para makita nyo at magka-idea kayo kung anong ginagawa tuwing kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel every year sa simbahan na ito. Ngayon, bago tayo pumunta sa direction time, magbibigay lang ako ng kaunting impormasyon tungkol sa Our Lady of Mount Carmel of New Manila, gayon na rin sa kanyang simbahan. Ang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel of New Manila ay ginuginita tuwing Hulyo 16 o July 16. Ito ay universal feast ng Our Lady of Mount Carmel. Her feast day, July 16, is celebrated with solemnity and pilgrims would flock her shrine on that special day. Kaya sa buong simbahan ay ginugunita naman ang Our Lady of Mount Carmel every July 16. So kaunting information pa, in an effort to spread the devotion of Our Lady of Mount Carmel and her brown scapular to the faithful, a pilgrim image goes on a tour for this purpose and reach several parish outside the diocese. We should always wear our brown scapular with much devotion and trust to our Blessed Mother. It should not be treated as an amulet or a charm, for wearing the brown scapular comes with a commitment to lead a holy life, because wearing the brown scapular is a sign of consecration to her Immaculate Heart. Itong suot ko ngayon ay isang brown scapular. So hindi ko to ginagamit as a lucky charm or amulet. Ginagamit ko to para maging banal tayo, maipakita natin sa Our Lady of Mount Carmel yung ating pagmamahal, pagdedebosyon, at meron tayong pananampalataya na kung saan siya ang tumutulong sa atin para magabayan tayo sa ating mga buhay. Tandaan natin, ang brown scapular ay isang simbolo ng pagmamahal natin sa Our Lady of Mount Carmel. Beanstings, may tanong ulit ako. Lagi ko naman siyang tinatanong every video. So, ang Our Lady of Mount Carmel of New Manila ba ay isang canonical coronada? Ang sagot dyan, yes! Ang Our Lady of Mount Carmel of New Manila ay nakoronahan pontifical noong August 15, 2020, Solemnity of the Assumption of the Virgin Mary. In 2020, Pope Francis granted the petition for the canonical coronation of the image. The somber yet solemn coronation rites took place on August 15, 2020, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Alam naman nating lahat na noong 2020 ay isang pandemya
ang nangyari. Ito ang COVID-19 pandemic, pero hindi naging hadlang ang pandemya sa pananampalataya natin. Dahil noong August 15, 2020 ay nabigyan ng pontifical coronation ang Our Lady of Mount Carmel of New Manila. Kaya kahit medyo masalimuot, malungkot at walang masyadong naka-attend sa kanyang koronasyon pontifical dahil sa COVID-19 restrictions dito sa Pilipinas, naging solemn, masaya at ikinatuwa ng lahat ng deboto ng Our Lady of Mount Carmel ang pontifical coronation na ito. Kaya kahit anong pagsubok pa ang maranasan natin, nandyan ang Our Lady of Mount Carmel upang magbigay biyaya at magpasaya sa ating lahat. Muli, August 15, 2020 ang canonical coronation ng Our Lady of Mount Carmel of New Manila at nagawa nila ito during the pandemic. Ngayon, naibigay ko na yung mga impormasyon tungkol sa Our Lady of Mount Carmel. Ibibigay ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa para makapunta sa simbahan ng Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, Quezon City. Take note, ito'y isang minor basilica at national shrine ng Our Lady of Mount Carmel. Ang unang petsang pwede mong puntahan ang simbahan na ito ay ang Solemnity of Our Lady of Mount Carmel na gunugunita every July 16. Dahil syempre universal feast ang July 16 for Our Lady of Mount Carmel, kaya magandang makapunta sa simbahan na ito sa kanyang kapistahan. Ang isang petsa pa na pwede mong puntahan sa simbahan na ito ay ang kanyang canonical coronation anniversary na ginagawa every August 15. Sakto dahil ito rin ay Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. To make your day special, attend na rin kayo sa canonical coronation anniversary ng Our Lady of Mount Carmel. At the same time ay uma-attend ka na rin para sa Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang isa rin sa mga petsa na pwede mong puntahan sa simbahan na ito ay makapunta sa feast ng mga Carmelite Saints. Alam ko merong 26 na Carmelite Saints if I'm not mistaken. Meron pa tayong mga blessed na Carmelite priests and sisters. Kaya puntahan nyo yung mga feast day nila para makita nyo yung solemn celebration ng simbahan, gayon na rin para sa paggugunita sa mga santo at santa na ito. At syempre attend din kayo ng mga Sunday Masses sa Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Pero for more activities, dahil marami pa namang activities ang simbahang ito, follow their social media accounts na kung saan makikita nyo sa description below. Follow nyo yung kanilang mga social media accounts para stay tuned at updated kayo sa mga gawain at ganap ng simbahang ito. That's enough information. Pumunta na tayo sa travel direction. Ang una mong gagawin ay sumakay ng bus na biyaheng Ayala MRT. Dahil taga South tayo, sasakay tayo ng bus na biyaheng Ayala MRT. Kapag ang karatula ng bus ay nakasulat Ayala MRT, ay sakyan nyo na iyon. Basta merong nakalagay na Ayala MRT sa bus, sakyan nyo iyon. Ang pamasahe mula Pasita hanggang Ayala ay 77 pesos. Ngayon, para sa mga North viewers at sa mga iba pang viewers natin, sa pinakamalapit na MRT station kayo pumunta. Basta tandaan ninyo na sa Araneta, Cubao Station tayo pupunta. Kung saan man ang pinakamalapit na MRT station sa inyong lugar, ay puntahan nyo na ito. Going back, pagdating mo sa Ayala ay bumaba ka na. Pagbaba mo ng bus ay pumunta ka sa may hagdan. Dahil yung hagdan na ito ay papunta sa ticketing booth ng MRT3 Ayala Station. Ngayon, pagpunta mo sa ticketing booth ng MRT3 Ayala Station, ay bumili ka lang ng ticket papuntang MRT3 Araneta Cubao Station. Ang pamasahe mula MRT3 Ayala Station hanggang MRT3 Araneta Cubao Station ay 20 pesos. So sa mga first timer ng MRT3 ay hindi ka naman maliligaw dahil meron namang taga-anunsyo kung anong estasyon ka na pupunta at kung anong estasyon mo na. Meron ka ding makikitang mapa ng mga estasyon ng tren ng MRT3 sa kada pintuan ng mga bagon. Basta tandaan natin na sa MRT3 Araneta Cubao Station tayo pupunta. Pagdating mo ng MRT3 Araneta Cubao Station ay bumaba ka na sa tren. Paglabas mo ng estasyon, sa iyong kaliwa ay makikita mo ang Araneta City Mall. Paglabas mo ng estasyon ay kumaliwa ka at pumasok ka sa entrance ng mall ng Araneta City Mall. Kasi from MRT3 Araneta Cubao Station, kailangan mong pumunta sa LRT2 Araneta Cubao Station. So kakababa lang natin mula sa MRT3 Araneta Cubao Station. So ito yung exit. So pag exit mo, kumaliwa ka. Pagkatapos ito ang makikita nyo, ang entrance ng Araneta City Mall.
So, kailangan yung pumunta rito dahil tandaan po natin, kailangan natin pumunta sa LRT2. From MRT3, kailangan natin lumipat sa LRT2 Araneta Cubao Station para makapunta sa Gilmore Station. Basta tatandaan nyo, from exit, kaliwa lang kayo at pasok lang kayo sa mall. At meron naman mga directory sa taas ng mga hallway, kaya hindi naman kayo masyadong maliligaw, pero may mga parts na walang nakasulat kung saan papunta. Kaya pasok lang kayo sa mall na to at tandaan nyo lang na kailangan nyong makapunta sa LRT2. Gamitin mo lang ang Araneta City Mall para makapunta sa LRT2 station. Kaya pagpasok mo sa mall ay gamitin mo lang ang mga signages at mga directory na nakapaskil sa taas o minsan nasa pader yan ng mga mall na kung saan tinuturo niya papunta sa LRT2. Hindi naman siya kahaba ang lakaran pero nasa mall naman kayo kaya malamig, presko. Basta gamitin mo lang yung mga directory sa taas at pati sa mga pader nakasulat din siya kung paano makapunta o saan papunta ang LRT2 Araneta Cubao Station. Kapag nakarating ka na sa LRT2 Araneta Cubao Station ay pumunta ka na sa ticketing booth nito at bumili ng ticket papuntang LRT2 Gilmore Station. Ang pamasahe mula LRT2 Araneta Cubao Station hanggang LRT2 Gilmore Station ay 16 pesos. So nandito tayo ngayon sa Araneta Cubao Station ng LRT2. So ito siya. So kapag galing ka ng Araneta City Mall ay doon ka manggagaling. So lakad ka lang ng konti rito, pagkatapos kaliwa at makikita mo na yung LRT2 station ng Araneta Cubao. So pumunta ka lang ng ticketing booth doon at bumili ng ticket papuntang LRT2 Gilmore Station. Ngayon, kapag nakabili ka na, ay pumunta ka lang sa platform ng LRT2 Araneta Cubao Station at hintayin ang tren na dumating. Ayan, paalala lang sa mga newbie LRT2 users, ay wag po tayo dito sa kanan kapag pupunta tayo ng Gilmore Station dahil papuntang Antipolo po ito. Dito po tayo sa papuntang Recto, ayan, sa may Recto. Sa kaliwa lang tayo para makapunta ng Gilmore Station. Pag dumating na yung tren, sakyan lang to at gamitin mo yung guide na nasa pintuan, sa taas ng pintuan rather, para hindi ka maligaw. O pwede ka namang sumilip sa labas ng tren para makita mo kung anong istasyon na ang napupuntahan mo. Pagdating mo ng LRT2 Gilmore Station ay bumaba ka na. Pagbaba mo ng LRT2 Gilmore Station ay lakarin mo lang ang Aurora Boulevard papunta sa Broadway Avenue na kung saan tinuturo ko sa video na ito. Lakarin mo lang ng diretso at ang unang kanan na makikita nyo ay ang Broadway Avenue. Meron namang street signs na nakasulat yung mga pangalan ng street, kaya hindi ka maliligaw. At malaki ang nakalagay na Broadway Avenue. So galing tayo sa Gilmore Station, so dun tayo nang galing. Pagkatapos naglakad tayo rito ng padiretso. Ngayon, yan. Yung unang kanan na makikita ninyo, itong Broadway Avenue, so galing tayo ng Aurora Boulevard, diba? Kumana na kayo dito sa Broadway Avenue. Diretsuhin nyo lang po ito at pag diretso nyo po, pagtingin nyo po sa kaliwa ay makikita nyo na ang Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel ng New Manila, Quezon City. Ngayon, pag kanan mo sa Broadway Avenue, ay lakarin mo lang yung padiretso na iyon. Wala kasing public transportation na nadaan sa Broadway Avenue. Hindi naman ganun kalayo ang pupuntahan mo o hindi rin ganun kahaba ang lalakarin ninyo. Konting lakaran lang naman ito. Maglakad ka lang sa Broadway Avenue at pagtingin nyo sa kaliwa ay makikita nyo na ang Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel ng New Manila, Quezon City. So ganun lang para makapunta sa Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, Quezon City. Children, the grace till the end.
So dito na nga nagtatapos ang video na ito. Paalala, para malaman mo ang pinaka-detalyadong travel guide, panoorin nyo lang yung mga travel guide ko sa YouTube channel na Beans Things. Subscribe lang kayo sa aming YouTube channel na Beans Things para malaman nyo kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan dito sa Pilipinas. Mas recommended ko na panoorin nyo yung YouTube video ng How to Go para sa ganoon mas detalyado ang aking pagpapaliwanag kung paano makapunta sa mga iba't ibang simbahan na ito. At bukod sa YouTube, meron din tayong dalawa pang social media accounts. Isa rito ay ang TikTok channel natin na @BeansThings. Dito sa aming TikTok channel, ina-upload naman namin yung mga portrait video ng mga how to go, pero maiksing video lang siya, pero konting detalyado lang. Kaya kapag gusto mo ng mas detailed, panoorin nyo yung YouTube video ng how to go. Doon din namin ina-upload yung mga portrait perspective na mga fiesta highlights. Gayon na rin yung mga shorts at yung mga iba pa naming gimmick o mga iba pa naming ginagawa kapag nasa isang simbahan kami. Kaya i-follow nyo ang aming TikTok channel na @BeansThings. Lastly, meron din tayong Instagram account. Kaya kapag gusto nyo makita yung mga fiesta on a photo perspective o yung mga still photos, i-follow nyo rin yung aming Instagram account na _BeansThings. Sa muli, tapos na ang part 1 ng how to go to the Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, Quezon City. Kaya sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Lagi po nating dasalin ang dasal ng Our Lady of Mount Carmel at be a Carmelite. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Pumunta na tayo sa Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, Quezon City and be a devotee of Our Lady of Mount Carmel. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at Viva la Virgen! Viva!